Hello K-employees, I'm Neil and welcome back to my YouTube channel. And today's video ay pag-uusapan natin yung kay Digido para po doon sa second loan. So, bagitin ko lang muna yung sa payment. Sa payment, kailangan bago kayo magbayad, mag-generate muna kayo ng reference number. So, dati kasi, nag-generate kaagad ako kahit hindi pa ako magbayad. So, nung nagbayad ako sa GCash at yun yung ginamit ko kay Dragon Loans, ay na-decline siya, hindi siya tinanggap. Buti na lang. Kasi kung tinanggap yon tapos expire na nga yung reference number, baka maligaw yung aking payment. So, buti na lang hindi. Kaya, nag-generate ulit ako ng panibagong reference number at yung nilagay ko. So, saka pa lang siya nag-go through, saka pa lang siya in-accept ni Dragon Loans. So, si Dragon Loans or si Dragon Pay, yan yung payment network na ginagamit ni Digido para tanggapin yung ating mga bayad sa kanya. Okay, let's move on doon sa second loan. So, di ba 3.5 ako at zero interest yun. So, parang ang binayaran ko lang ay yung 105. So, binalik ko yung 3.5, 5 days pa lang para ako makapag second loan ako. Eh, inaasahan ko syempre na mas malaki. Diba? Yun naman yung nakikita natin sa commercial nila. At kapag nagre-renew ka nga is mas lumalaki siya at mas mahaba yung terms na binibigay nila. So, eto na nga. Nag-apply ulit ako ng second loan. So, 3.5 pa rin pala. Hindi man lang ako umangat kahit na 5,000. Pero nilagay ko talaga doon mga 10K. Tapos yung na-approve nila is 3.5. Tapos yung processing fee, dumoble. So, dati kasi 105. Tapos biglang naging 210. Tapos yung terms, may first payment, second payment, may third payment, may fourth payment. So, mas tumatagal, mas lumalaki. So, kapag 7 days pa lang binayaran mo siya, pwede mo kasi siyang bayaran ng meron silang minimum amount, no? Yung parang sa G-Credit, minimum amount na ito lang muna yung babayaran mo, partial. Tapos, saka mo na bayaran yung fully amount o yung principal. So, sa una ay 300 plus lang yung babayaran. Tapos kapag fully amount talaga yung babayaran mo, nasa 3.8. So medyo umatras na ako, hindi nagdalawang isip na ako, hindi ko na siya tinuloy. Tapos yung offer nila na yon ay merong expiry. Parang hanggang November 3 lang siya. So i-start kasi ako mangutang October 31. Tapos November 3 expiration nung 3.5. So inisip ko ay baka pwedeng mabago. So after ng November 3, so binuksan ko ulit siya, nag-sign in ulit ako. Tapos na-extend siya. Na-extend expiry, naging November 5. Tapos eto na November 4. So tiningnan ko, baka ako bukas or ngayon baka pwede na ulit ako mag-reapply. Tapos pagtingin ko, na-extend na naman siya, naging November 7. So inisip ko kung i-grab ko siya, pwede rin naman, kaya lang pero sige, try natin, no? Try natin. So yun. So yun lang, no? Sa second loan ay ganun pa rin yung maloloan ko, 3.5. Ang nagbago lang ay yung dumagdag yung terms. So meron silang pang third, meron silang pang fourth. Kaya lang mas tumatagal yung terms, mas lumalaki yung iyong babayaran. So that would be all, and thank you for watching and listening. God bless us all and see you on my next video.